Welcome to Donmar TV News Channel. Panibagong batch po ng COVID-19 vaccine ang nakatakdang dumating ngayong gabi. Higit 300,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine ang inaasahang pumamayang alas 9 ng gabi sa NAIA Terminal 3. Donasyon po yan ng US government sa pamagitan ng COVAX facility. Ito po ay bahagi pa rin ng tuloy-tuloy na vaccine rollout ng pamahalaan. May 3 araw ding itinakda para sa National Vaccination Day na layon po nitong mas marami pang individual ang mabakunahan laban sa COVID-19. Unahin mo natin ang issue sa politika dahil sa nakapagtala daw ang Commission Elections sa COMELEC ng 10 aspirants na hahalili sa national elective post sa 2022 national elections. Samantala may kabuuan namang 15 mga kakandidato ang voluntaryong nag-withdraw ng kanilang Certificates of Candidacy o COC para sa substitution at withdrawal mula nitong nakalipas na Oktubre 9 hanggang Nobyembre 15 kahapon. Kabilang sa mga nag-withdraw at substitution sina Senator Christopher Bongo na matras na nga sa pagka-vice-presidente para naman tumakbo sa pagka-presidente. Senador Ronald Bato de la Rosa na binawi na rin ang kanyang COC para sa pagkapangulo ng tuluyan. Isa pang kapansin-pansing pagbabago nga sa listahan ay ang ginawa ng veteranong mamamahayag kamakailan na si Noli Di Castro na nag-withdraw ng kanyang COC noong Oktubre 13 at pinalitan naman ni Joseph Jopit Sison. Iba pang mga kilalang aspirants na pinalitan din para sa hindi gaanong kilalang mga filer na ang tag nga rito ay mga placeholders para sa kanilang mga posisyon. Si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na pumalit naman kay Laili Uy sa pagka-vice-presidente sa pagtakbo. Ang Pangulong Rodrigo Duterte na pumalit naman kay Lisel Visorde sa pagkasenador. Dating Anti-Communist Insurgency Task Force Spokesman General Antonio Parlade Jr. na pumalit naman kay Antonio Valdez bilang kandidatong Pangulo at si dating Chief of Police Guillermo Lizar na pumalit naman kay Paulo Capino sa pagtakbo rin ngayon sa pagkasenador. Si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pumalit naman kay Paulo Martilino na kakandidato na ring pagkasenador. Samantala napansin ni COMELEC Spokesperson James Jimenez ang pagtaas ng bilang ng mga substitution sa mga national position. Nagpalala ang COMELEC na simula ngayong araw Nobyembre 16 ang mga aspirants ay papayagan pa rin mag-withdraw ng kanilang mga COC anumang oras ngunit wala ng mga substitution ang tatanggapin para sa voluntaryo namang pag-withdraw. Kaugnay sinasabing balita, mahigit kalahati naman ng 97 filers para sa 2022 presidential race ang posibleng matanggal bilang nuisance candidate. Ayon yan sa Commission on Elections sa COMELEC. Ibinahagi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na 82 sa 97 filers noong Oktubre 8, ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ay idineklara nilang nuisance. Samantala sa 29 na vice presidential aspirants, 15 ang idineklarang nuisance habang 108 naman mula sa 176 na senatorial aspirant. Ayon pa kay Jimenez, ang pinakamaagang posibleng oras na makapaglalabas ng pinanalistahan ng COMELEC ay sa buwan yan ng Disyembre. Ni Pangulong Rodrigo Duterte nagbago na naman ng isip, naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa mga humabol nga ngayong araw para makapaghain ng kanilang kandidatura ay itong si Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng partido na Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o itong PDDS. Si Attorney Melchor Aranas ng PDDS ang naghain ng kandidatura ni Pangulong Duterte. Taliwas ito sa plano ng Pangulo noong weekend na mag-vice-presidente at maging running mate ni Go. Dahil dito, 2 Duterte na ang kalahok sa pambansang halalan. Ang mismong itinurong dahilan ni Mayor Sara noon kung bakit daw hindi siya tatakbo labas sa Davao. Ang daan-daang supporter ni Mayor Sara nagtipon sa labas ng COMELEC naman malungkot dahil umasa silang tatakbo pa bilang Pangulo ang kanilang sinusuportahan. Ang masasabi ko lang po, nagmamahalan po ang mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Mayor Inday Sara. Hindi po sila magbabanggaan, hindi po sila maglalabanan sa kahit anong posisyon. Walang problema sa atin kung sino man yung magtakbo ng Pangulo. Ang importante, huwag nating iwan si BBM. Ganun lang. At least, wala na tayong problema. Kung halimbawa, hindi man suportaran ng Pangulong Duterte yung kandidato natin sa pagkapangulo, huwag nating walain yung tiwala natin at respeto kay President Duterte. Kasi, hindi man pwedeng dalawa ang i-endorse ni Pangulong Duterte. Tama? So, antabayanan natin yung mga darating na araw kung may sasabihin ba siyang hindi maganda kay Marcos? May sasabihin ba siyang maganda kay Marcos? So yun yung aabangan po natin. Sana walang masabing hindi maganda. Sana mangampanya lang para suportaran si Senator Bongo bilang Pangulo. Tapos kung halimbawa si Inday Sara magiging vice ni President ni Bongo, tapos si Bongbong Marcos, tuloy lang natin ang ating suporta. Ang importante sa kanila, walang problema. Kasi lahat man sila naghahangad na manalo, lahat man sila may mga magandang plataforma de gobyerno para sa taong bayan, di ba?
either of the two. Halimbawa, pag manalo si Bongbong Marcos, suportaran po natin. Tayo yung mga loyalista. Tayo yung mga naniniwala sa kakayahan ng kanyang pamumuno. Kung halimbawa manalo si Bongo, wala tayong magawa doon. Kasi nga, taong bayan. Ang hindi lang natin matanggap, halimbawa kapag panalo si BBM, dadayain. Yun yung hindi ka ano. Kasi maraming kalaban eh. Either dayain siya, either i-cancela ang kanyang certificate of candidacy. Although, maraming mga political analyst at expert na walang basihan, basura lang ang petition to cancel his candidacy. Kasi, hindi naman po talaga siya na-convict sa kasong tax evasion. Kung baga, failure at na-correct naman. Nakaligtaan. So, yun yung kanyang kinaharap. So, kalimbawa, pag manalo si Sara, Vice President, abangan natin kung sino yung magiging Vice President ni Bongbong Marcos. Did you get the point? Halimbawa, si Bongbong Marcos, hindi niya nagiging Vice President si Sara Duterte. Iba yung kanyang Vice President. Kung supportaran niyo yung Vice President ni Bongbong Marcos, so be it. Halimbawa, gusto nyo si Inday Sara manalo, kahit hindi siya katandem ni Bongbong Marcos, panalunin ninyo si Inday Sara. Ganun lang sa politika. Tama? Ganun ako mag-isip eh. Hindi ibig sabihin na ipipersonal po ninyo, hindi. Kung sakali, napiliin ni Inday Sara na magiging Vice President kay Senator Bongo, tapos itong si Bongbong Marcos, wala siyang Vice President, panalunin natin siya bilang Pangulo, suportaran natin si Inday Sara. Ganun lang. Halimbawa, mayroong ibang hindi naman balimbing yun eh. Sabi ni Attorney Gadon, malabo daw po yun, sabi ni Attorney Gadon about sa disqualification. Actually, hindi man disqualified, ika-cancel. Malabo yung cancellation of certificate of candidacy. Why? Nakatakbo pagod ng 2016 si Bongbong Marcos. Di ba? Dinaya nga lang, pero nagruling naman yung court. Kahit ano pang sabi natin na dinaya, nagruling yung court na panalo yung kabila, wala tayong magawa doon. Basta, yung advice ko sa inyo, ganito lang. Halimbawa, tumakbo si Inday Sara bilang pangalawang Pangulo ni Bongbong Marcos, 10 salamat. Pasalamatan natin. Kung hindi naman si Inday Sara ang katandem ni Bongbong Marcos, at saka ang katandem niya si Senator Bongo, butuhin natin si Inday Sara kung walang Vice President si Bongbong Marcos. Pero halimbawa, may Vice President si Bongbong Marcos kasi si Inday Sara, a matter of speculation or possibility, ang mangyari dyan is, halimbawa, nagtandem si Inday Sara kay Senator Bongo, tapos si Marcos, walang Vice President. Panalunin natin si Bongbong Marcos, wag nating iwan. 'Di ba? Dalahin natin si Inday Sara. Kasi gusto natin yung BBM Sara tandem. Halimbawa naman, natuloy ang Bongo at saka Sara tandem at mayroong katandem si Bongbong Marcos at hindi natin gusto yung kanyang katandem, for example, bakit natin butuhin kung hindi natin gusto? Ganun lang. Tama? Ganun lang tayo ka-positive. So sabi ni Rana, hindi daw ino-honor ng COMELEC ang cancellation. So, ano pang kinaano natin? Ganun tayo dapat mag-political analyze. Mag-analyze tayo. Sabihin ng iba, bakit tayo nag-analyze? Ang importante dyan, nakikilahok tayo. Kasi that is part of our social responsibility sa mga naniniwala pa. Political strategy na lang na si Tatay Digong Guro, sir. Maganda yung takbo ni President Duterte. I admire the position of the President to run as a senator. Kung kaya pa niya. Sa nakikita natin, kaya niya. Pag manalo at mag-number 1 si President Duterte bilang senador, so wala na. Checkmate na yung mga kalaban niya. Pag manalo pa si Marcos, manalo si Inday Sara, tapos si President Duterte, so dyan natin makikita. So tayo, taong bayan, mag-vigilant lang tayo. Okay? So paano yan? Ikakat ko muna yung live ko, ha? Kasi meron pa akong gagawin. Babalik lang ako konti-konti lang, ha?
Kasi may meron pang magagamit ng ano. Okay? So balik ako kaagad-agad ha. Pag-usapan natin yung mga dapat gawin natin sa eleksyon. Tapos, di ba? Maraming salamat. Balik lang ako ha in a matter of minutes. Bye-bye.